Alam nyo ba, merong 14 signs na makikita sa balat natin. Oo, titingnan lang sa balat natin, sa skin area, posibleng may heart disease, di ba? So, medyo bago tong topic natin. Magugulat po kayo dito. Normally kasi, pag sakit sa puso, isipin natin, chest pain, di ba? Mabigat. Ito yung mga usual alam natin na minsan sumasakit hanggang panga, sumasakit dito. O yan, pwede yan may sakit sa puso. Possible signs yan. Laging pagod, di ba? Malakas palpitasyon, pwede rin yan. Hinihingal, pwede sa baga, pwede sa puso, hinihimatay, kulang ang blood pressure, kulang ang cardiac output. Pwede rin yan, di ba? Pero ngayon, ang topic natin, nasa balat eh. Nasa skin lang, yung pala sakit na pala sa puso. Actually, yan ang mga linya ng mga dermatologists. Pag tinitignan nila, sa balat mo lang makikita pero sign na pala. Tingnan natin, 1 to 40. Number 1, pagmamanas, lalo na sa paa at sa binti. Okay? Maraming cause ng pagmamanas. Okay? Merong mga pagmamanas na hindi delikado. Doon muna tayo sa hindi delikado. Marami nagmamanas dahil matagal nakatayo, okay? O laging nakaupo, baka mga security guard o yung mga sales lady, lagi nakatayo, pwede magmanas. Pwede rin magmanas yung may edad na, 50, 60, 70. Siguro marami ng varicose. Sa hapon, nagmamanas. Tawag po dito, dependent edema. Usually, hindi naman to delikado. Hindi delikado yung pagmamanas dahil matagal nakatayo, matagal nakaupo. Tinataas mo lang yung paa mo. Ganun lang yun. Diba? So, minsan minamassage para mawala yung manas. Pero, merong mga manas, katulad nito, malaking manas, na ang cause ay heart failure. Mahina ang puso. So, pag mahina ang puso, pwede yan magmanas. Another cause, kidney failure. Okay? Pag masira ang kidneys, hindi na umiihi, pwede magmanas. Pero kidneys kasama mukha, usually namamaga rin muna yung mukha. Mukha, tsaka yung sa paa. Pero pag heart, usually paa lang. Pwede rin liver failure. Mahina ang liver. Pwede rin magmanas sa paa. Pero usually pag liver, more yung tiyan ang lumalaki. More ascites. So, either heart, kidney, o liver ang problem. Pero pwede rin, sinasabi ko sa inyo, dependent edema lang. Nakikita yan sa balat. Number 2, ito, tingnan nyo, nagbago yung kulay ng balat. Naging bluish, di ba? Ayan, bigla nag-blue siya. Cyanosis tawag dyan. Ano ibig sabihin yan? Nagkulang ng daloy ng dugo, bumaba yung oxygen. Ito, bumaba yung oxygen, bigla nag-blue. Minsan, pag sobrang lamig, meron tinatawag na blue toe syndrome. Sobrang lamig, nagbabago yung kulay. Pero pag ganyan nakita nyo, tapos hindi nawawala, pwedeng barado yung mga ugat. Barado yung blood vessel. So, hindi po normal to, papacheck tayo agad sa doktor. So, bakit may barado? Ba't nagkukulang ng oxygen? Meron ba nagbara sa puso? Meron bang heart disease? Yan po, cyanosis. Anong gagawin? Kung sobrang lamig, magpapainit lang tayo, pero hindi po normal to. Number 3, ito medyo kakaiba. Merong net-like pattern sa skin. O, pakita mo, Doc Lisa. Ayan, o. Para siyang net. Ayan, o. May mga net-net na naglalabas. Ayan, o. Parang net. Okay? Itong net-like pattern sa skin, pwedeng sobrang lamig. Baka giniginaw ka lang. Minsan, ganyan din lumalabas. Pero pwedeng barado yung artery. Okay? Pwedeng barado yung artery, pwedeng nagbara yung cholesterol, pwedeng may problema sa circulation, baka yung blood pressure mababa, baka biglang bumaba blood pressure. Kaya ayun, ibig sabihin, hindi na maganda yung blood supply kasi naglabasan na itong mga net-like Okay? Kung otherwise malamig lang, nilakad-lakad lang, tingnan natin. Pero pag ganito lumabas, pa-check kayo sa doktor. Livedo reticularis. Lahat ng mga medical terms. Actually, itong video ko maganda rin to para sa medical students kasi ito rin mga tinatanong sa exam madalas. Mga board exam at iba pa. Number 4, lalabas sa balat, sakit sa puso. Ito, may dilaw-dilaw na naglalabasan sa mata. Nakita niyo ibang klase? Very waxy,
Dito sa mga eyelid, dilaw. Minsan, sa tuhod, lumalabas tong dilaw-dilaw. Pati dito sa kamay. Taba po yan, cholesterol po yan. Okay? Ibig sabihin, super high yung cholesterol. Okay? Sa taas ng cholesterol, hindi lang puso nababalot sa taba, hindi lang liver nababalot sa taba, fatty liver, ito naglabas na sa balat to. Pag sa mata lumabas, tawag yan santelasma. Actually, mahirap tanggalin, hindi na rin natatanggal ng mga dermatologist. Sasabihin lang, minsan make-up lang eh. Pero pag ginamot yung high cholesterol mo, baka mabawasan konti. Diba? Bago umabot dito. Kaya tingnan nyo. Actually, nag-uumpisa yan pa konti-konti lang eh. Meron din lumalabas dito sa tuhod at sa palad. Santoma ang tawag dyan pag sa ibang parts. So, ipacheck ang cholesterol, bakit super high, at ipacheck din, baka may sakit din sa puso. Kasi pag high cholesterol, pwede magkaroon sakit sa puso. Ito po, tingnan nyo, kakaibang rash sa skin. Di ba? Minsan marami tayong mga rashes. Pero ito, tinitingnan ko. Pero itong rash, nakita nyo, hindi lang siya mapula. Pakita mo, Doc Lisa. Meron siyang parang dilaw-dilaw sa dulo ng rash. May dilaw-dilaw din siya. Waxy. Bakit siya may dilaw-dilaw? Ibig sabihin, parang itong picture kanina na taba lumabas. Dito sa rashes, dun lumabas yung taba. Xanthomatosis tawag dito. Eruptive xanthoma. So, taba din siya. High cholesterol din to. High triglyceride din to. Kala mo lang rashes kasi nga may puti-puti. Hindi siya nana eh. Taba siya. Okay? Meron din ibang sakit na parang ganito rin, no? Pero papacheck natin sa derma kung viral infection ba o pag hindi nawawala, baka mataas pa lang cholesterol. So, check cholesterol, papa-ECG, papa-2D echo. Number 6, ito lagi ko tinuturo, clubbing of fingers. Okay? Pag may nakita kaming pasyenteng club, ano ibig sabihin ng clubbing? Ito, kumapal yung dulo ng daliri. Kumapal. Dapat ang daliri natin pag ganito yan, di ba? May angle yan eh. May angle yung daliri natin. Ito bumaliktad. Gumanon siya eh. Gumanon yung daliri. Kumapal. At hindi lang makapal, usually medyo pwedeng blue baby, yung mga may congenital heart disease, pinanganak na may butas ang puso, kulang ang oxygen. Pag kulang ang oxygen mo sa katawan, nagka-clubbing. So, yung mga may congenital heart disease, may mga blue baby, may ventricular septal defect, sila yung pwedeng mag-clubbing. Pero meron ding matatanda nagka-clubbing, yung kulang sa oxygen, may COPD, naninigarilyo, may emphysema, matagal na, yan. Okay? So, ganyan po nangyari. Paano natin malalaman kung may clubbing tayo o wala, lalo na sa mga smoker? Ito po yung tinatawag na Shamroth sign. Ito yung tinuturo ko sa inyo. Ito yung normal na may butas. Di ba? Lagi ko pinapakita sa inyo. Ganito. Ayan, oh. Kailangan may butas. So, kita mo yung ilaw. Ito, nakikita ko yung cellphone. Oh. May butas. Normally, pag ginanyan nyo ang daliri nyo, dapat may butas. Normal. Walang clubbing. Pag nag-clubbing yan, kumapal yan, wala nang butas. Ito, walang butas. Walang ilaw makakapasok. Ito, clubbing, oh. Walang ilaw papasok, oh. Sarado. Okay? So, yan po ang meaning yan. Pero, meron din exception. May ilang tao na yung sa lahi siguro nila, yung daliri nila, ganun. May ganung tao. Siguro, may kakaiba sila. Pero, pag may clubbing at wala nga nitong butas na nakikita mo, kailangan magpa-check tayo sa doktor para sure lang. Number 7, ito medyo kakaiba to. Waxy lumps on the skin. Ito may protein deposits dito sa daliri. Parang may laman-laman. Okay, may laman-laman. Merong isang sakit na medyo rare, tawag dito, systemic amyloidosis. Nagkakaroon ng protein deposit sa puso at sa balat lumalabas. Ganito po itsura niyan. Okay? So, pwedeng peklat lang o nasugat lang. Pero pag may nakita kayong ganyan, walang masama, ipacheck yung puso din. Number 8, ito. Itong mga sakit na to kakaiba eh. Infective endocarditis. Pero marami to sa Pilipinas. Infective endocarditis nakita namin. Ang puso kasi natin,
meron siyang mga valve sa loob. Doc Lisa, kunin mo nga yung heart model ko. Yung puso, meron mga valvula yan eh. May aortic valve, mitral valve. Minsan, nag-i-infection yan. Okay? Baka may infection sa katawan. Ito, mabilis tong assistant ko eh. So, pag ito yung puso natin, bubuksan natin. Sana hindi mahulog. Ito yung mga valvula. Nandito yung mga valve. Hindi napapakita yung mga valve. Ito yung mga valve sa likod. Diba? So, itong mga valvula, pwede siya mag-infection. Kita to. Ito yung isang valve. So, pag nag-infection itong mga valve na to, pwede siyang magbato o magtapon ng mga emboli, pwedeng mga bakterya ang nilalabas niya, o pwedeng may mga nagkaklat na nilalabas niya, at pwede pumunta sa mga daliri. Ayan, oh. Tignan niyo yung daliri, oh. Maraming sugat-sugat. Tawag diyan splinter hemorrhages. Ayan, oh. Kita ba nila, Doc Lisa? Ito yung mga linya. Kung isang daliri lang ng paa may ganyan, ay baka nabunggo mo. O baka nabunggo mo yung kamay mo. Pero kung maraming ganyan, oh, pula-pula. Okay? Tapos baka may lagnat, masama pakiramdam. Pa-check ang puso. Baka yung valvula na pinapakita ko, may sira. Ito yung mga valve. Ito yung tsura ng valve. Okay. Mukhang tricuspid valve. Okay. Yan. Infective endocarditis. Number 9, ito sa mga exam, tinetest din. Yung paa, merong mga nodule. Okay? Masakit na laman-laman. Okay? Pwedeng may kalyo, pwedeng may bukol lang. Pero, nakita to ni William Osler dati. Itong magaling, itong idol kong doktor sa Amerika to eh. 1898, siya naka-invento, siya naka-discover. Yung mga pasyenteng may infection sa puso, may sira yung mga valvula sa puso, naglalabasan itong mga nodule. Kaya pinangalan sa kanya, Osler nodes. Sa exam lagi ang tinatanong. So, pag may ganyang bump, i-check ang puso. Papa 2D echo. Another problem, ito medyo maselan. Ayan, may parang mga sugat-sugat eh. Ayan, mga brownish, reddish spot. Ayan, sa paa din yan. Dahil nga nag-infection nga sa puso, heart infection, infective endocarditis. Ito. Okay, hindi masakit pero parang may mga sugat-sugat. Janeway lesions. Yan din naka-invento noon. Yung nakakita niya. So, tingnan din natin ang balat natin. Lumalabas din dyan kung may sakit sa puso. Number 11. Ito, common to sa Pilipinas. Isang klaseng rash na kakaiba. Erythema marginatum. Okay? Saan to nakikita? Isip natin, di ba? Parang common tong rash na to eh, di ba? Parang hives eh, parang tagulabay eh. Pero ito ay sign ng rheumatic fever. Okay, sa Pilipinas, nako, napakaraming rheumatic fever. Sa Amerika, halos walang rheumatic fever. Dito lang sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas, ang haba ng pila sa heart center, alam na alam ko yan, puro rheumatic heart disease, puro sira ang valvula, puro ooperahan, kailangan palitan to, isang valve, dalawang valve, gagastos ng kalahating milyon, o haba ng pila, hindi na naoperahan yung mga bata. Bakit? Dating lista, 4,000 nakapila sa heart center. Bakit ang dami nating rheumatic heart disease sa Pilipinas? Kasi, nag-uumpisa to as rheumatic fever. Paano nagkaka-rheumatic fever? Simple lang. Bata na may tonsil. Di ba bata, ang daming may tonsil. Pag ang bata nagkaroon ng tonsillitis, nagkaroon ng nana dito, ako, nung bata ako, madalas ako magka-tonsillitis. Namamaga tonsil, may mga puti-puti nana, dapat bibigyan ng antibiotics 7 to 10 days. Usually, mga penicillin kind ng mga antibiotics. Binibigyan 7 to 10 days para mapatay yung bakterya. Kaya lang sa Pilipinas, maraming mahihirap na bata, maraming may tonsil, nagkahawa-hawa. Siyempre, hindi na napapacheck sa doktor, hinahayaan na lang kusang dumami yung bakterya at mawala. Kaya yung mga batang may tonsillitis na mahirap na hindi nabibigyan ng antibiotics, posible, hindi naman lahat, posible magkaroon ng rheumatic fever, magiging rheumatic heart disease, masisira yung valvula,
Paglaki nila, 5 years old, 10 years old, hingal na, nagmamanas na at 15 years old, minsan di na mahaba ang buhay, nakapila na lang sa heart center. Pag ginawa ng 2D echo, sira-sira na yung puso, lumalaki na yung puso. Kailangan ng palitan. Dahil lang sa hindi pag-inom ng antibiotic sa tonsillitis. Pero syempre dito, hindi ko naman pwede payo na inumin nyo lang basta-basta yung antibiotic. Papacheck pa rin sa doktor. Ganun pa rin. Diba? So, ito yung isang sign ng rheumatic fever. Hindi lang lagnat, meron ding sign ng arthritis, rheumatic fever, pero isa dito, erythema marginatum. May ganitong rash. Rheumatic fever, yan. Papunta yan sa rheumatic heart disease, kaya mahalaga yan. Usually sa bata to mga 10 years old and below. Number 12, sa bata din to, pero heart disease, ha? Kita mo, batang 5 years old, 1 year old up to 5 years old, nakikita to, minsan up to 6 months old lang. May kakaibang rashes sa katawan at yung labi nila nagka-crack. May lagnat, may fever, nagka-crack yung mga lips. Huwag naman sana, pero common din to sa atin, Kawasaki disease. Narinig nyo naman Kawasaki disease. Maraming viral infection ang mga bata. Yung iba, yung mga alam na natin, mga rosiola at iba pa. Medyo worried tayo doon. Pero kaming mga cardiologists, ayaw na ayaw namin tong Kawasaki disease. Kasi ito yung infection sa bata na posible sumira sa ugat sa puso. Biro mo, 5 years old pa lang yung bata, itong salbahing infection na to, sisirain niya tong artery. Sisirain niya. Magiging uka lahat to. So, yung bata na 5 years old, pag na-angiogram mo, sira na, para na siyang edad 70 na iba-bypass. Ganun. Kawasaki disease. Kawawa yung mga bata dito. Kawasaki disease. Kailangan gamutin ng maaga. Serious side effect, oh. Serious side effect ng Kawasaki heart disease. Ito. Yan, oh. Marami ding mga lymph node lumalabas. So, pag may ganyan mga, yung bata, pa-check agad. Baka makuha pa ng gamutan. Number 13. Ito. Earlobe crease. Yan, may linya sa tenga. Check nyo nga, may linya kayo sa tenga. Tawag dyan Frank sign. Okay? May konting pag-aaral yan. Tunay po to. Na pag may earlobe crease, mukhang higher chance ng heart disease. So, sasabihin nyo, ano connection ng tenga? Hindi ko sinasabi yung haba ng tenga, haba ng buhay. Wala akong nakitang pag-aaral doon. Pero itong earlobe crease, isang theory is parang yung mga tissue sa katawan nagiging mas marupok. Parang nagiging mas marupok yung mga tissues dito sa tenga, kaya nagpo-fold. So, ibig sabihin, pati yung sa puso, baka humihina rin. Tsaka usually nakikita mo yung earlobe crease sa may edad. Sa may edad. Pag nag-50, 60, 70, nag-earlobe crease. So, ibig sabihin, nagkakaedad. Kaya nagkaka-crease, kaya tumatanda. Kaya tumatanda din yung puso. Okay? So, possible sign yan. So, itong mga sign, wala namang 100%. Pero nice to know. At ito rin yung kailangan alam ng mga doctors and medical students. Number 14, Arcusinilis. Okay? Arcusinilis, tingnan nyo yung mata nyo, lalo na yung mga above 40 years old, magkakaputi-puti na yan. Kung kayo ay 60 years old na at nakita nyo yung mata nyo may isang bilog na puti, ayan, parang yan, bilog na siya ng puti, ang kapal pa ng pagkaputi niya. Pwedeng normal lang yon kung kayo ay senior na. Pero kung wala pa kayong senior, 40 years old pa lang kayo, 50 years old, tapos may puti ng ganyan, pwedeng taba yan. So, pag taba yan, mataas ang cholesterol, ipacheck nyo. Kung maaga kayo nagkaroon ng puti dito sa paligid, ipacheck nyo. Pacheck ang cholesterol. Kung mataas ang cholesterol, possible sign of heart disease. Dito ang puti, hindi yung puti sa gitna. Pag yung puti dito sa pupil, cataract yun. Bisan yung cataract, nakikita na namin Okay? So, sana po nakatulong to. 14 skin signs ng heart disease. Nakita nyo, kakaiba lahat. Okay? So, para at least for your awareness. Pero yung common sign ng heart disease, syempre, mga sakit sa dibdib na 5 to 15 minutes, yun naman yung mga alam natin. Sana nakatulong tong video para sa inyong kaalaman. God bless po.